Nasa Pilipinas ngayon ang isang international cybercrime expert para tumulong sa laban kontra sa mga online scam. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Francis Folve. Nasa top management ng isang financial institution sa Central Business District ang lalaking ito na itatago natin sa alias Hector para sa kanyang seguridad. Naghahanap ng sagot si Hector kung paano siyang nabiktima ng cybercrime. Hindi man tinarget ang kanyang pera, pinuntirya naman daw ang kanyang personal na buhay, professional integrity at reputasyon. Nakatanggap si Hector ng self-incriminating emails at kasama sa recipients nito ang kanyang asawa at ilang malapit na kaibigan at katrabaho. I think ang objective is masira kami kasi walang extortion eh. So ganoon, everyday siguro for 2 weeks. There was a time naman, kumukuha siya ng picture ng taga-company namin, ng babae. Tapos picture ko, nag-generate siya ng AI. It appears na romantically magkasama kami nung manipulated photos namin nung. Dahil dito, naapektuhan na raw ang mental health ni Hector. Hindi naman to normal, hindi. So I don't know how to deal with it in the first place. But fortunately, I talked to my wife. I told her kung ano yung nangyayari. Siyempre, merong diskusyon. May argumento, ano yung pinagmulan. Pero at the end of the day, fortunately, yung wife ko is with me in this battle. Para sa mga katulad ni Hector, kaya nasa bansa ang retired FBI Supervisory Special Agent, international cybercrime expert at audiobook author ng The Secret to Cybersecurity na si Scott Agenboom. But when we talk about it on the global scale, we're talking about account compromise, where someone's email address is being compromised. They're going to pretend to be you. They're going to pretend to be your employer. They're going to pretend even to be the police, and they're going to try to trick you. Sa higit 3 dekada sa FBI, libu-libong biktima na raw ang nakausap ni Scott. Ibinahagi niya ang 4 truths to cybersecurity. Una, walang biktima ang inaasahan o inakalang mabibiktima siya. Pangalawa, sa mga biktima, pahirapan ng mabalik ang nanakaw na pera o reputasyon. Pangatlo, ang pagkuha ng hustisya ay kasing hirap ng pagbawi sa halagang natangay o nayurakang pagkatao. Pero ang good news daw at ang panghuli, most cybercrimes can be prevented with the right pieces of information and the right bits of behavioral change. At ang susi raw para hindi mabiktima is to manage your emotion. Kabilang dito ang tiwala, authority, fear, isolation at urgency na ginagamit raw ng cybercriminal para linlangin at mapasunod ang kanilang inosenteng biktima. It's not about teaching people the different types of scams. It's teaching them that emotional reaction. The cybercriminals have a playbook. They do their reconnaissance. And you have to know where you fall in this playbook when it starts to trigger your emotions. Sa kaso ni Hector, hindi siya nagpadala sa emosyon kaya posibleng hindi siya nahulog sa patibong at nakuhanan ng pera. Pag may mga ganyang situation, may mga nagte-threat sa inyo, huwag nyo na lang pansinin. Dagdag paalala ni Agenboom, ugaliin raw nating mag-stop, pause at verify sa mga transaction online. Lagi rin daw nating tandaan na hindi natin kontrolado ang plano ng mga kawatan, pero kontrolado natin ang tarangkahan o pintuan ng oportunidad. Pwede natin itong buksan o isara ng tuluyan para hindi maging biktima. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.